labanan, balitang boxing. Matapos isa-isang pinabagsak ni John Riel Cuadro Alas Casimero ang mga matitikas na pangalan sa boxing. Kabilang narito ang kinatatakutang undefeated champion si Amnat Ruen Roeng sa kanilang rematch, kung saan binasag ni Casimero ang atay ni Amnat sa ika-4 na round upang tuluyang maagaw ang IBF flyweight title. Si Ruen Roeng, nakilala sa kanyang maduming taktika, mula sa wrestling, takedowns at muntikan pang ihulog si Casimero sa ring, ngunit hindi siya nakaligtas sa matinding resback ni Cuadro Alas. Isang brutal na suntok mula kay Casimero ang nagpabagsak sa pinakamadaya na boksingero sa kasaysayan. Sunod namang biktima ni Casimero ang maangas na undefeated ng Britanya na si Charlie Edwards na napilitang sumuko sa ika-10 round. Sa laban na ito, matagumpay niyang nadepensahan ni Cuadro Alas kanyang IBF title. Dahil wala nang lumaban kay Cuadro Alas sa flyweight division, nagdesisyon si Casimero na umakyat sa bantamweight division, kung saan nagahari noon sina Naoya Inoue ng Japan at Zolani Tete ng South Africa. Nasubok kaagad ang lakas ni Casimero kontra sa Hapones na pinsan ni Naoya Inoue. Ito ay ang champion na si Kenya Yamashita, na kilalang superstar ng Japan. Wala na, sama ng tiklop. Oh, this is messy. Sa labanang ito, basag ang mukha ng Yamashita at umikot pa ito bago tumumba ng tamaan ng suntok ni Alas sa ika-6 na round. Dahil sa sunod-sunod na impresibong panalo, naisabak kaagad si Casimero para sa WBO Interim Bantamweight title. Hinarap niya si Ricardo Espinosa Franco, ang tinaguriang The Cobra ng Mexico, na bantog bilang knockout artist, na nagmula sa lahi ng pinakamatapang na Indiano. Si Franco ay alaga ni Juan Manuel Marquez, ay may record na 23 panalo, 20 via knockout, kasama ang 13 sunod-sunod na panalo, all by knockout. Matindi ang kredensyal ng Mexicano, ngunit hindi natinag dito si Casimero sa laban na naganap sa Dignity Sports Park, Carson, California, USA. Pagpasok pa lang ng laban, matinding palitan kaagad ng suntok ang nasaksihan ng mga American fans. Sa ikatlong round, tumama man ang mga malalakas na suntok ni Casimero, ngunit parang pinaghandaan na ito ng Mexican boxer.
Sayawan ang mga Mexican fans dito sa kalagitnaan ng laban nang tumama ang mga pinakawalan ni Franco. Ngunit ito ang hinahanap na laban ni Casimero. Mula sa malakas na pinakawalan ni Casimero, bagsak si Franco. Ngunit sa likas na tapang ng Mexicano, tumayo pa rin ito at ipinagpatuloy ang laban na para bang wala lang nangyari. Sa ikawalong round, walang tigil ang pagbomba ni Casimero ng malalakas na suntok, ngunit nananatiling nakatayo si Franco. Patuloy naman ang palitan ng kombinasyon, suntok, ngunit tila hindi iniinda ni Cuadro Alas ang mga solidong patama ni Franco. Sa huling round, nagdesisyon si Casimero na tapusin na ang laban upang maiwasan ang anumang kontrobersya sa scorecards ng mga hurado. Dahil sa matinding pakawala ni Cuadro Alas, bumagsak muli si Franco. Pilit man itong tumayo, ngunit halatang nahilo pa. Dito natuluyang binanatan ni Casimero ng sunod-sunod na atake. Dahil dito, inawat na ng referee ang laban. Panalo si Casimero sa pamamagitan ng technical knockout at naging WBO champion. Para sa inyo, sa ganitong version na Casimero, makakaya ba nito si Naoya Inoue? Magbigay ng inyong opinyon sa babat at banggitin ang inyong lugar para malaman natin kung hanggang saan umabot ang usapang ito. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.